Partner! Ay! Eto na naman. Nagpaparamdam na naman ang ating matalino. Correct! Mahiwagang Burnay. Burnay. Nakatayo sa labas ng headquarters ang sundalo na si Benjamin. Habang naghihintay, ay paulit-ulit niyang binabasa ang kautusan sa kanya na mag-report kay Captain McDaniel. Isang espesyal na misyon kasi ang nakahandang ibigay sa kanya ng opisyal. Bagamat 20 taon nang naglilingkod sa military, ay hindi pa rin maiwasan ni Benjamin ang kabahan. Kinakabahan siya sa magiging bagong misyon at kinakabahan din siya sa magiging impresyon sa kanya ni Captain McDaniel. Kamakailan lamang kasi ay na-demote si Benjamin mula sa pagiging sarhento hanggang sa pagiging private, ang pinakamababang ranggo sa kanilang organisasyon. Noon? Bakit? Nasangkot kasi si Private Benjamin sa isang kaso ng pagnanakaw. Napatunayan na tinangay niya ang $420 na pasahod sa isang sundalo. Bukod sa pagka-demote, ay nasintensyahan pa siya ng 6 na buwang pagkakakulong. Nakaw! At ngayong natapos na ang court martial o yung pagkakakulong ni Benjamin, ay sasabak na siya muli sa isang bagong assignment. Mukhang hindi pa natatapos ang parusa ko Baka ipadala na ako sa malayong lugar dahil sa kahihiyan na ginawa ko. Wala na akong mukhang na ihaharap sa kanila. Sa 20 taon ko na pagiging sundalo, wala man lang akong naibigay na karangalan. Yung nga naman 20 years, Correct. tapos na-demote, tapos nakulong, pa. tapos hindi ka naman sure kung yung mission na ibibigay sa'yo, yung mission na ikagaganda ng karir mo, o ipapatapong ka sa malayo, di ba? Ito ang mga naglalaro sa isip ni Private Benjamin habang naghihintay. Makalipas ang ilang minuto, ay ipinatawag ni Private Benjamin. Ipanatawag na si Private Benjamin. Iniabot ni Benjamin ang order paper sa First Sergeant at sinabi, "Nandito po ako para mag-report kay Captain McDaniel." Tiningnan si Benjamin ng First Sergeant mula ulo hanggang leeg. Mula ulo hanggang tuhod. Tiningnan si Benjamin ng First Sergeant mula ulo hanggang paa. Ikaw pala si Private Benjamin. Gusto ka nang makita ni Captain McDaniel. Pumasok ka sa kaliwang pinto. Sa dulo ng kwarto, may isa pang pinto. Kumatok ka ng 3 beses at antayin mo na papasukin ka niya. Magbigay galang ka. Huwag mong dadalhin dito ang pagkabarumbado mo. Ganun na husgahan agad? Correct, porke bagong laya, nakakalurke. Lalong kinabahan si Private Benjamin. Nang marating niya ang kwarto ni Captain Daniel, ay nagsimula na siyang mamutla. "Come in," utos ng kapitan. Matikas na tumayo si Benjamin at nagpakilala sa kapitan. "I'm Private Benjamin Scott, reporting as ordered, sir." "Stand at ease, Private. Nabasa ko ang transcript ng iyong court martial. Kasama din dito ang copy ng conduct mo sa dati mong assignment. Ipinadala dito sa akin ng iyong commanding officer." Sa kabilang banda, inireport din nila sa nakaraang 2 buwan ay nagpakita ka naman ng good conduct habang binubuo mo ang parusa sa iyo. At least nakitaan na Tama. maganda-ganda. Dahil dito ay nagdesisyon ako na bigyan na ka ng isang special assignment. Magtanim ka ng maraming sunflower. Damihan mo yun namumudkad-kad. Sabi ni Captain McDaniel. Kaya pala tinitigan simula ulo hanggang paa. Correct. May pagkilatis na naganap. Sabi niya, pwede. Yummy. Dahil dito, ay nagdesisyon ako na bigyan na ka ng isang special assignment.
Binuksan ni Captain McDaniel ang kanyang drawer. Inilabas niya ang $420 at sinabi, "Kunin mo itong $420. Gusto ko na ipadala mo yan through money order sa pangalan at address na nakasama sa pera. Pag nagawa mo na yan, mag-report ka sa akin bukas." Bit-bit ang money order. Yun lang? May tanong ka ba? Yun lang? Ipapadala lang? Oo nga, nakakalurkin ako. Kala Wala ko pa mas naman mahirap ba dyan? kung anong mission? Corrected ba? Yung tibagin mo ang fort at buuin ulit in 30 seconds. Akala ko ganun eh. Eto partner, ang binigay sa kanya, kunin mo itong $420 Yan. US dollars, ipadala mo yan through money order sa pangalan at address na nakasama sa pera. Pag nagawa mo na yan, mag-report ka sa akin bukas. Bit-bet ang money order. May tanong ka ba? Sir, yes sir. Yun ang talaga, sir. Halos hindi makapagsalita si Private Benjamin sa kanyang narinig. Kaharap niya ang kapitan na unang beses pa lamang niyang nakita. Ang kapitan na nakabasa ng kanyang transcript at ngayon ipinagkatiwala sa kanya ang $420 eksaktong halaga ng pera na ninakaw niya noon. Bukod dito, ay binigyan din siya ng kapitan na mahabang oras para magawa ang ipinag-uutos. Sa napakahabang oras na ito, ay maraming pwedeng mangyari. Maaaring magawa ni Benjamin ang eksaktong ipinag-uutos sa kanya o kaya pwede rin siyang mag-awol at itakbo ang pera. Ano kaya ang ginawa ni Benjamin? Wala na po akong tanong, sir! Matikas na sagot ni Private Benjamin. Good! Dismissed! Sabi ng kapitan. Papalabas na si Benjamin ng pinto nang magdesisyon siyang bumalik sa mesa ng kapitan. Ngumiti si Benjamin kay Captain McDaniel at sinabi, "Sir, thank you, sir!" Nang magpaalam, ay dali-daling nagpunta si Benjamin sa post office at ginawa ang ipinag-uutos sa kanya. Wala siyang sinayang na minuto para suklian ang pagtitiwala sa kanya ni Captain McDaniel. Ito na ang pagkakataon niya na maibalik ang kanyang dignidad bilang isang mabuting sundalo. Hinding-hindi makakalimutan ni Private Benjamin ang kanyang special assignment at ang espesyal na tao na nagbigay sa kanya ng panibagong pagkakataon para muling makaahon. Tama. Tama. Medyo corny pero pwede na rin. Medyo corny lang pero pwede na rin. Pwede na. Ayos na rin. Oh, it's about It's about second chances. Giving second chances. Correct, 'di ba? At saka ang nakikita ko diyan sa kwento na Mahiwagang Burnay partner na parang this was the same amount na ninakaw mo eh. But this is the same amount na ipinagkakatiwala ko sa'yo na hindi mo na nanakawin ulit dahil binibigyan kita ng ikalawang pagkakataon. Correct. Yan yung $420 na US dollars. US oo. dollars that can make or break you. Correct. Sa pagkakataong ito, bahala ka na kung anong gawin mo. Tama. Pwede mong ikasira yan. Or pwede mo naman ikabuti yan. Correct, o, diba? Pero pinili niya na sa second chance na ito na hindi niya dapat sayangin. Totoo Tama. naman, pag binigyan ka ng ikalawang pagkakataon, kunyari, ng asawa mo, nagkamali ka na minsan, Tama. ng babae ka, di ba? Nahuli ka na. Nahuli ka na. Humingi ka ng tawad. At pinatawad ka. At binigyan ka ng tsansa ng iyong Asawa. Huwag mong sayangin. Tama. Alam mo, napaka-importante dito mga kaibigan yung sinasabi nating trust. Kapag nagtiwala sa atin ang isang tao, panghawakan natin yon. Kasi yung tiwalang yan kapag nasira na, yan po ang mga bagay na mahirap ibalik, mahirap kolektahin. Pag nagtiwala sa iyo ang isang tao, tandaan mo, kabisyo, priceless yan. Correct. Kailanman hindi matutumbasan ng anumang klase ng pera ang tiwalang binibigay sa iyo ng isang Tama. tao. Halimbawa na lang sa pangungutang. 'Di ba? Hindi lang naman pera yung inutang mo sa kanya eh. Hindi lamang pera yung nakuha mo sa taong yun, pati tiwala niya. 'Di ba? Kaya pag nasira yung tiwalang yun, asa ka. Kapag sinira mo yung tiwalang yun, asa ka na hindi ka nila pauutangin sa susunod na mangungutang ka sa Sa akin, kanya. partner, hindi na makakaulit sa akin yung sumira ng tiwala ko eh. Totoo yan. Di ba? Again, napakalaki ng tiwala sa hindi lamang sa magjowa, pati sa mga magkakaibigan, kahit sinong kakilala mo. Pag nagtiwala sa iyo ang taong yan, panghawakan mo. Correct. True lalot, walang halong eklavu. Kaya kahit corny,
ang kwento ng Burnay, may lekso naman na Tama. malalim Correct. na hatid ito. Ayan. Salamat Mahiwagang Burnay sa isa na namang napakagandang kwento hatid mo sa amin ngayong araw na ito. Pwede nyo pong i-like at pwede nyo i-share ang mga kwentong ito sa aming tambalan na Facebook. I-search nyo lamang Tambalan! Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy tayong sinusuportahan. Everyday, excited na ako sa pagdating ni Santo Papa. Isa sa mga paghahanda ko, partner, magsusuot ako na ng kulay puti. Oo. Tapos nakalagay, I love you, Pope Francis. Bibili ako ng t-shirt na gano'n, sa papalaban ko ng gamit ang Pride Barretta with Stay Away formula. Para mabango, di ba? Malay mo sa bangong yan, mapansin ka. Malay mo, di Kaya ba? yung mabangong yun, sisimsimin ka ng Correct. mga tao. Tapos nadalhin ako malapit sa Santo Papa. Muli, eto ang tambalan ng isang balasubas. At ang isang balahura. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chuper. Na nagsasabing, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yon!